kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador Filipino. Dahil sa tindi ng inabot ng Iran sa Estados Unidos ay binigyan na nila ng babala si Donald Trump na mag-ingat upang hindi siya tuluyang mawala. Nangyari ito matapos sabihin ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi siya naniniwala na ang bagong Supreme Leader ng rehimen ay makakapamuhay ng payapa. Sinabi ni Trump na dapat maghanda ang Iran sa kamatayan, apoy at matinding galit. Sa isang panayam ay sinabi ni Trump na hindi siya masaya sa pagkakatalaga ng bagong leader ng Iran. Tinanggihan ng pinuno ng seguridad ng rehimen na si Ali Larihani ang mga pahayag ni Trump at sinabing hindi natatakot ang Iran sa mga walang laman na pagbabanta. Kahit gaano pa raw kamakapangyarihan ng Estados Unidos ay hindi nila kayang lipulin ang buong Iran. Binantaan pa niya si Trump na ingatan ang sarili para hindi ito mawala. Si Donald Trump ay dati ring naging target ng tangkang pagpaslang ng isang operatiba ng Iran noong kampanya sa pagkapangulo noong 2024. Binalaan ng kampanya ni Trump ng mga opisyal ng pambansang seguridad na tinatarget siya ng Iran at mayroong maraming mga pirador sa loob mismo ng Estados Unidos. Ang isang Pakistani national na si Asif Merchant na sinanay ng Iranian Revolutionary Guard Corps ay napatunayang guilty noong Sabado sa pagplanong pagpaslang. Matindi ang palitan ng banta ng Estados Unidos at Iran sa isa't isa. Ayon kay Trump, babagsak ang kamatayan, apoy at galit sa Iran kung pipigilan nito ang pagdaan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz. May kondisyon pang sinabi ang Iran sa anumang Arab o European na bansa na kung may mapapatalsik sila ng mga ambasador ng Estados Unidos at Israel ay magkakaroon sila ng buong kalayaan na dumaan sa Strait of Hormuz. Nagbabala ang oil company ng Saudi Arabia na maaaring magkaroon ng sakuna sa merkado dahil sa pagkaantala sa pagdaan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz. Sinabi naman ni Benjamin Netanyahu na hindi patapos ang Israel sa Iran at patuloy pa nilang sinisira ang militar ng rehimen. Ayon sa report, si Mojtaba Khamenei na 56 na taong gulang ay pangalawang anak ng yumaong si Ayatollah ay isang konserbatibong kleriko at itinuturing na mas radical pa kaysa kanyang ama. Ang leader na kilala sa paghihiganti ay target na rin ng posibleng pagpaslang ng Israel matapos mangako na lilipulin ng sinumang papalit sa pinaslang na Ayatollah. Nasugatan na rin itong si Mojtaba pero hindi tuluyang natudas kasama ng kanyang asawang si Zara Hadad Adel sa unang araw ng labanan. Dahil sa nangyayaring sigalot ngayon ay ramdam na ng halos buong mundo ang epekto nito. Bunga ng biglaang pagtaas ng petrolyo kaya nababahala si Trump at sinabihan ng Iran na sasapitin nila ang malubhang pinsala na idudulot ng puwersang Amerikanos sa oras na tuluyan ang isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinaka-importanting checkpoint ng langis sa buong mundo. Ito ang makitid na daanan sa pagitan ng Iran at Oman na nagdurugtong sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Dito dumadaan ang karamihan ng langis na galing sa Middle East papunta sa ibang bahagi ng mundo. Humigit kumulang 20% ng global oil supply ang dumaraan sa Strait of Hormuz araw-araw. Tinatayang 17 hanggang 21 milyong bariles ng langis bawat araw ang dumadaan dito. Kaya hindi papayag ang Estados Unidos na masara ito dahil maaapektuhan ang ekonomiya ng maraming bansa at paniguradong sila na nag-umpisa ng gyera ang masisisi kapag magkandara pa sa supply ng langis ang mga bansang umaasa sa importation. Mukhang malayo pa sa pagtatapos ang gyerang ito dahil pumapalag pa ang Iran at patuloy na matalim pa rin ang mga pananalita nila kahit na durog na ang mga armas nila pandigma. Ang tanong, gaano pa kaya katagal ang aabutin ito bago tuluyan ang maduro ang bansang Iran? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.